Hello mga tropa, kamusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago nating vlog. So yung vlog natin mga katropa is request to ng isa nating katropa mga katropa. Request niya na sana mag-tutorial daw ako ng pivot table sa Google Sheet, then dashboard, then slicer. So isa-isahin muna natin mga tropa, mag-start muna tayo sa pivot table, then sa mga susunod nating vlog is yung dashboard and slicer. Okay? So ngayon, intro na tayo para tumuloy na tayo agad sa tutorial natin. So mga tropa, ito yung data natin. So nasa Google Sheet tayo. So paano tayo makakagawa ng pivot table sa Google Sheet? So dito kay insert, then ito pivot table. So ayan siya. Then mga tropa, ito, yung data range natin, pwede natin pindutin to, then delete natin yan. Kung hindi yan yung data na gusto natin, then i-highlight natin to. Yan. So same lang yan kanina. So yan, then okay. Then itatanong niya sa inyo kung new sheet or existing sheet. Pag existing sheet, isasabihin niya sa inyo saan dito sa sheet na to yung mag-i-start yung pivot nyo. Okay? So ako laging new sheet ako kasi para mas malaki yung workbook natin. Then create lang tayo. So ito siya. So ito yung data natin, then ito yung pivot table natin. Okay? Then ito yung pivot table editor natin mga tropa. So ito si Google Sheet, meron na siyang suggestion. Base sa data mo, ito yung sinasuggest niyang pwede mo nang gawin or di ka na kailangan mag-add-add dyan. Mag-add-add dito mga tropa. May suggestion na siya. So, kung ayaw nyo na yan, pwede nyo lang ganyan para mawala siya. Then, dito sa row, ito yung row. Pwede nyo pindutin siya. Ito yung kanina mga tropa, yung data natin na. Then, row, add row. So, yan, add row mga tropa. Ito yung mga pagpipilian natin. Yan yung mga column titles natin. Yan. So, sa rows natin, ang gusto ko dyan sa row ay pwedeng employee. Okay? Si employee. Or pwedeng palitan natin kung nagbago isip mo. Palitan mo yan. Then, dinilit ko lang. So, pag gawin natin product. Ayan. Or kung nagbago ulit isip mo. Ayan mga tropa, pwedeng delete, tapos pwedeng yung i-edit ulit. So, i-employ na lang natin talaga. Then, papili ka ascending or descending. So, mag-ascending lang tayo para letter A to forever. Then, lagi tayo maglagay. Kung ayaw nyo may total sa ilalim, yan, check nyo siya. Pero mas maganda kung may total. Then, mga tropa, pwede pa kayo mag-add ng sub-row. Kunyari, per product, kunyari. So, ayan siya. Yan. Yung sub-row niya. Yan. Tapos, kunyari mga tropa, gusto nyo, repeat row labels para itong mga blanks na to is uulit siya. Ayan siya. Okay. Kung ayaw nyo, di nyo trip. Ganyan lang siya. Yan. So, dalawa yung row natin. Then, sa columns, dito natin ilagay yung area. Ayan. Sa column. So, isang column lang ang gusto ko. Ayan. Kasi pwede pa kayo ulit magdagdag. So, pero tayo din na tayo magdadagdag. Then, values natin mga tropa is, ang kailangan natin ay yung sales. So, ayan siya. Tapos dito, sa sum, nakamatic siya na sum. Automatic siya na sum. Pero kung gusto nyo lang yung average, product, count, ganyan, pwede yan. Piliin nyo lang siya. So, tayo assist natin sa sum. Then, ito is kung show as default yan, kung ano yung data nyo. Or kung gusto nyo by percentage, ayan siya. 100%, bongga. So, grand total, ayan. So, default lang natin siya na number. Then, sa filters, mga katropa. Ayan. So, ang filter natin ay i-filter natin by month. Filter natin by month. Ayan. So, sa filter by month, dito sa ilalim, ayan siya. So, pwede nyo i-clear. Then, i-filter nyo lang by month ng April, kunyari yan. So, ito lang yung data na meron siya. Then, yan. Tapos, gusto nyo first quarter, February, January, saan yung March, yan.
filter natin. So, ito lang yung benta natin ng first quarter. Yan. So, clear all. Select all. Then, okay. Yan pa rin siya sa lahat. So, yan mga tropa. So, kung ayaw nyo na may filter, pwede nyo i-delete nyo lang yan. Yan. Tapos, mga katropa. So, basically, yan lang mga katropa yung paggawa ng pivot table. Ganyan lang siya kasimple. Mag-a-add lang kayo. Tapos, kung ayaw nyo, hindi nyo trip yung suggestion ng color ni Google Sheet, pwede nyo naman siyang i-edit. Pero, hindi siya katulad ni Excel na pagka ito sa Excel kasi pagka sinelect ko to, parang lahat ng totals is maseselect na siya. Okay? So, ngayon dito is manual. Kunyari ito, gawin ko siyang, ano bang magandang color? Or, yan, sakit sa mata kasi, white. So, pwede na natin yung font niya is, yan, black. Then, yung mga totals niya, gawin nating green. Yan. Anong pagka-green niya kanina? Ito? Hindi magkapareho. So, mga tropa, ganyan lang. I-edit nyo lang siya ng ganyan. Manual editing nga lang siya. Or, baka hindi ko lang alam, pwede nyo ituro sa akin, comment below mga tropa, kung paano siya ma-enhance yung colors niya. Yan, yellow, yung grand total. So, ganyan siya mga tropa, no? Ngayon, mga tropa, kunyari na exit nyo to. Tapos, may gusto kayong i-edit pa dito, mga tropa. So, ngayon ang problema nyo, paano lalabas ulit si editor? Kailangan kong mag-insert ba ulit ng bagong pivot table? So, paano siya lalabas ulit? Okay? So, ang sagot ay dito sa pinakailalim. So, nakikita nyo to, edit. Pag pinindot nyo si edit, lalabas na si editor ulit. Okay? Ngayon, kung accidentally na napindot nyo din yan, then, hide this control. Yan mga tropa. So, wala na. Paano na? End na ng life. Paano na tayo? Wala na dito. So, paano na natin mapapalabas si pivot editor natin? Simple lang. So, kahit saan dyan sa pivot table nyo, right click, then show edit control. Yan siya. So, lalabas ulit siya sa pinakailalim. Then, edit ulit. Then, may edit nyo na ulit yung pivot table nyo according sa report na gusto mo. So, ganyan lang siya mga tropa. So, sana may natutunan ka. At kung may natutunan ka, huwag mo kalimutang hit yung like button. Share mo tong video na to para hindi lang ikaw matuto today. And don't forget to hit the subscribe button and notification bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko. Para ma-notify ka sa mga bago kong uploads. Okay? So, see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!